Dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa pagkakataong ito at muli, Panginoon, ay niloob mo na ang lahat at bawat isa ay magkatipon-tipon upang muli, Panginoon, ikaw ay aming purihin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa buhay at kalakasan, mga biyaya at pagpapalang patuloy mong pinagkakaloob sa lahat at bawat isa, sa patuloy mong pag-iingat sa amin, sa aming mga mahal sa buhay sa Pilipinas, sa aming mga kaibigan at sa lahat ng kapatiran ng aming banal na iglesia. Maraming salamat, Ama, sa patuloy na paglalayo mo sa amin sa anumang uri ng kapahamakan at lalo't higit, Panginoon, sa banta ng COVID-19 sa aming mga kalusugan. Panginoon, nilalapit namin ang aming mga bagbag na puso kung kami man, Panginoon, ay nakakagawa ng hindi maganda sa aming kapwa, kung kami man, Panginoon, ay nakapagsalita ng hindi maganda sa aming mga kapatid, Panginoon, hinihingi namin ng kapatawaran ang mga ito at loobin mo nawa, Panginoon, na ikaw ang patuloy na magbigay ng kaliwanagan sa aming mga puso't kaisipan, na sa ganun, Panginoon, lahat lamang po ng aming gagawin, lahat lamang po ng aming sambitin ay maging ayon sa iyong banal kalooban. Dakilang Diyos, sa pagkakataong ito, Panginoon, ay ikaw ang mag-alis ng mga balakid sa aming mga kaisipan at nawa, Panginoon, ay maging karapat dapat kami sa aming pagharap sa iyo, Panginoon, maging kalugod-lugod kami sa iyo, Panginoon, at sana, Panginoon, ay ang lalaking iyong kasasangkapanin, Panginoon, sa pagkakataong ito ay maibahagi niya ang mga salita na nais mong iparating sa lahat at bawat isa, na sa ganung, Panginoon, ay ito ay maging kalakasan ng aming mga pananampalataya at patuloy namin itong magamit sa patuloy na pamuhay sa magulong sanlibutan ito. Maraming salamat, Ama. Tunay nga na ang biyaya at pagpapala ay patuloy na dumadaloy sa lahat at bawat isa. At nawa, Panginoon, ang kalooban mo ang siyang masunod pagkakataong ito. Ito lamang po ang aming sinasamot, dinadalangin, tanging sa matamis na pangalan ni Jesus. Sunod po natin ang numero 4, ang tagasunod ni Kristo.
pagkilos araw-araw at laging inaalala sa bahagyang kapahiran. Sundan, sundan ang ulian, Ebanghelyo ay isa-isa'y sundan, sundan ang ulian, si Jesus ang ating sundan. Sa kumatinis at wikan, dapat maging halimbawa. Mapuin ang maglaw, ang ating Diyos na dakilang. Sundan, sundan ang ulian, Ebanghelyo ay isa-isa'y sundan, sundan ang ulian, si Jesus ang ating sundan. Kung tayo ay magkasunod sa kanyang dakilang utos, matugnang buhay ang hanggan, si Jesus na dapat iyos. Sundan, sundan ang ulian, Ebanghelyo ay isa-isa'y sundan, sundan ang ulian, si Jesus ang ating sundan. Nakamute Isunod po natin ang awit pagkilala sa Iglesia, Munting Tawang. Iglesia edificada, si Jesús ama.
Ngayon po ay dadako tayo sa pahayag ng pananampalataya. Sumasampalataya ako na may isang Diyos na tunay na nagkatawang tao, ang Panginoong Hesukristo. Isang pananampalataya na katulad ng mga apostol, isang bautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at isang gabay sa pangangaral ang banal na kasulatan. Sumasampalataya ako na nang pasimula siya ay verbo. Ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa mga ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Sumasampalataya ako na nagkatawang taong verbo at tumahan sa gitna natin, nagtiis ng hirap, sakit at kamatayan sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Namatay at nilibing na sa itong araw ay muling nabuhay upang tayo naman ay muling buhayin sa huling araw. Sumasampalataya din ako na susuguin niya araw-araw ang Espiritu Santo sa banal na iglesiang itinayo ni Jesucristo. At dito'y maghahari ang kapatawaran ng mga kasalanan, ang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay at buhay na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid, pinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Awitin po natin ang awit sa pagsamba. Dakila ang pag-ibig mo sa makasalanang tulad ko. Buhay may nialay mo para sa kaligtasan ko. Jesus, tinatanggap kita. Ako'y nananalig
Ngayon po, dadako tayo sa panalangin pastoral, kasama mga natahing pasasalamat, pagsapit sa kaarawan, pagaling sa karamdaman at mga biyayang natanggap. Pangunahan po tayo sa panalangin ng Pastor Jose P. Garcia. Mahabaging Diyos, amang pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa iyo, Ama, sa pagkakataong ito na muli ay pinagtagpo-tagpo mo ang bawat isa sa amin upang kami ay sama-samang magpuri, magpasalamat sa iyong napakabanal na pangalan. Ama naming Diyos, nakataas-taasan. Ikaw po ang aming Diyos na mabuti, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na matapat sa lahat ng kanyang mga pangako. Ama, maraming salamat po sa iyo, Amang Diyos, sa mga nagdaang araw na patuloy mong iningatan ang bawat isa sa amin, lalo't higit ang aking mga kapatid na ngayon ay nasa ibang dagat. Ama, banal na Diyos, nakataas-taasan, maraming salamat po sa iyo at sa mga pagkakataon nga po ito, Panginoon, ay dalangin po namin na ikaw ang pumatnubay sa gawain ito, Panginoon. Bayan mo po na kami ay hanggang sa dumating sa pansamantalang pagtatapos ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyong napakabanal na pangalan. Ama, muli po aking pong minadalangin sa iyo, Panginoon, ang iyong pag-iingat sa aming mga kapatid sa iba't ibang dako, Panginoon, at sa mga kapatid naming nakatunghay ngayon sa pagpupuring ito, samba sa iyong napakabanal na pangalan. Bayan mo po ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Ingatan mo po sila, Panginoon, na ngayon ay nag-alay ng kanilang mga oras, Panginoon, upang kami ay sama-samang makapagpuri sa iyong napakabanal na pangalan. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw po, Panginoon, ang patuloy na mag-iingat sa kanila, Panginoon, sa bawat sa banal na Diyos na nakatunghay sa gawain ito. Ikaw po, Ama naming Diyos, ang magbibigay ng sapat na pangangailangan sa bawat isa sa kanila. Banal na Diyos, ikaw po ang patuloy na mag-iingat sa kanilang mga mahal sa buhay. Panginoon, ilayo mo po sila sa lahat ng uri ng panganib at mga kapamahan, mga suliranin sa buhay, Panginoon, lalo't higit, banal na Diyos, sa karamdamang humahalap ngayon sa ibabaw ng sanlibutan ito, na huwag mong ipahintulot, Amang Diyos, na kami ay malapitan man lamang ng mga infected na mga tao, Panginoon. Huwag mo pong ipahintulot na kami ay malapitan, banal na Diyos, at patuloy namin idinadalangin sa iyo, Panginoon, ang kalakasan ng katawan, Panginoon, magandang kalusugan at linaw ng kaisipan. Ama, sa amin pong pagpapatuloy sa gawain ito, Diyos na makapangyarihan sa lahat, humihingi po ako ng kalinisan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang mga kasalanan. Patawarin mo po kami sa mga kamalian na aming nagagawa, Panginoon. Banal na Diyos, patuloy po ang aming kalagayan, Panginoon. Kaya patuloy po kami dumadalangin sa iyo na nawa ay huwag kaming mahagawa ng mga bagay na tuhat naming maipagkakasala sa iyo, Panginoon. Paglabag sa mga banal, sa iyong mga banal na utos at saway, Ama. Panginoon, maraming salamat po sa iyo at sa pagkakataon nga po ito, banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, na aming patuloy na paglapit sa iyong napakabanal na pangalan. Mayroon po kaming mga kapatid sa ngayon na sila ay sumapit, banal na Diyos, sa kanilang taong ng pagdiriwang ng kanilang kapanganahan. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa sa kanila, Panginoon, at nawa ang mga mabubuti at mga magagandang pagpapala na ipinagkaloob mo sa bawat isa ngayon na nagkakaroon ng pagdiriwang ng kapanganahan, kung paano sila pinagpala mo, banal na Diyos, sa mga nakaraang araw ng kanilang mga buhay. Dalangin po namin na mas higit na ipagkaloob mo sa kanila ang pagpapala, Panginoon, at nawa ang mga lahasang iyon, ang buhay na ipinagkakaloob mo sa bawat isa, banal na Diyos, ay aming magamit, Panginoon, sa patuloy na pagpupuri at pagsamba namin sa iyong napakabanal na pangalan. Ingatan mo po ang bawat isa sa kanila, banal na Diyos, at kung ano man po ang kanilang mga
nabubuhay sa mga pagkakataong ito, Panginoon. Ikaw po, banal na Diyos, ang mag-ingat, Panginoon, na magampanan nila ng maayos at mapayapa ang kanilang mga tungkulin bilang manggagawa, Panginoon, tungkulin bilang ina o bilang ama ng kanilang mga anak, Panginoon. Pagpalain mo po sila, Panginoon, at lalo na ang kanilang mga sambahayan, banal na Diyos. At mga pagkakataon din po ito, Panginoon, mayroon po kami mga kapatid na ngayon ay nakaranas, banal na Diyos, ng hindi kaaya-ayang karamdaman sa kanilang pong pagsapit, sa kanilang mga kagalingan, Panginoon. Sila po ay pinagkalooban mo ng kalakasan, naginhawahan sa kanilang lupang katawan, banal na Diyos. Maraming salamat po. Nawa ang patuloy at bos na kagalingan na magbubuhat sa iyo ay kanilang makamit, banal na Diyos. Kami din po sa aming pong mga kapatid na patuloy na tumatanggap ng iyong biyaya at pala, nawa dalangin ko sa iyo, banal na Diyos, at sila po ay ingatan at hipuin mo ang puso ng bawat isa sa kanila, Panginoon, na patuloy po nilang maalala ang pag-ibig, ang pagmamalasakit sa kapwa-tao, Panginoon, na kung anuman ang mga biyaya na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa kanila, Panginoon, ay kanila po namang maibahagi, hindi lamang sa kanilang mga mahal sa buhay, hindi lamang sa kasama nila sa loob ng kanilang mga bahay, mga tahanan, kung hindi, banal na Diyos, ito ay maging sa labas ng kanilang mga pamamahay, mga hindi man nila mga kapag-anak, Panginoon, nawa ay patuloy po nila itong tangkikin, pagkalooban ng biyayang kung anuman ang kanilang mga tinatanggap. Maraming Diyos, maraming salamat po sa iyo, Panginoon, at ang lahat ng mga iyon, banal na Diyos, ay pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. At gayon din po, Ama, sa aming mga kapatid na ngayon ay dumaranas ng iba't ibang hindi kaaya-ayang karamdaman sa kanilang mga pang katawan, Panginoon. Dalangin po namin sa iyo, banal na Diyos, na hipuin mo po ng iyong mapagpala at mapagpagaling na kamay ang aming mga kapatid na ito upang ang iyong lubos na pagpagaling ay kanilang matanggap sa kanila, Panginoon. Pagkalooban po sila ng kalakasan, Panginoon, ng aming dating punong ministro, tagapagpaganam, Reynaldo Antonio, Panginoon. Banal na Diyos, nakataas sa bangon mo po siya, Panginoon. Itindig mo po ang kanyang mga Panginoon, upang siya ay magkaroon ng kalakasan, Panginoon, ay makapiling namin siya sa paglilingkod sa iyong banal na iglesia, Panginoon. At gayon din po, Ama, dalangin po namin ang patuloy na pagkakaloob mo ng kalakasan sa aming minamahal na obispo, Panginoon, sa aming pangalawang obispo, banal na Diyos, sa aming kasalukuyan punong ministro, tagapagganap sa lupo ng katandaan, Panginoon. Pagpalain mo po sila lahat, pagkalooban ng maayos na pangangatawan, maayos, malinaw na kaisipan, Panginoon, at sa aming mga hamanggagawa, banal na Diyos, ikaw po magpala at magkaloob ng pangangailangan ng bawat isa sa kanila. Aman, banal na makapangyarihan sa lahat. Batin mo po, Panginoon, ang kalagayan ng aming ng mundong ito, Panginoon, na ngayon ay nagkaroon ng mga bagay na hindi kaaya-aya na sukat at kabalisa ng bawat isa, Panginoon. Dalangin ko po sa iyo, banal na Diyos, na makapangyarihan sa kanila, na pawiin mo, banal na Diyos, ang iyong puot, ang iyong galit, Panginoon, sa mga nananahan sa ibabaw ng sanlibutan ito na ngayon ay dumadanas ng mga paghihirap, Panginoon, lalo tigit sa bansang India, Panginoon, na ngayon ay lumalaganap ang isang karamdamang hindi halos makayanan, Panginoon. Ang bansang Nepal, banal na Diyos, na ngayon ay nagkakaroon din po ng gayon ding kalagayan, Panginoon. Pagpalain mo po sila, banal na Diyos, na makapangyarihan sa lahat, at nawa sa kaluluwalhati ng iyong banal na pangalan ang mga kaganapang ito, Panginoon. Banal na Diyos, huwag mo pong pababayaan. Ikaw ang mag-ingat sa iyong mga lingkod na nasa lugar na yun, Panginoon. Pagpalain mo po sila. At sa ibang bansa naman po, Panginoon, inilalapit namin sa iyo, banal na Diyos, ang kalagayan ng Israel, ng Palestino, Panginoon, na ngayon ay nagkakaroon ng hidwaan, banal na Diyos. Hipuin mo po ang puso ng bawat isa sa kanila, ang kaisipan ng bawat isa sa kanila, na ang kapayapaan na maghari
Panginoon, sa ibabaw ng sanlibutan ito. Panginoon namin Diyos, Ikaw po ang aming tanging pag-asa, Banal na Diyos. Ikaw ang aming tanging inaasahan sa buhay namin ito na makakatulong sa bawat isa sa amin. Nilalapit ko rin po sa iyo, Panginoon, dito sa bansang Pilipinas, Banal na Diyos, ang mga frontliner na patuloy na kumikilos, Panginoon, upang maibigay ang pangangailangan ng mga lingkod na ngayon ay nagdadanas ng karamdaman na dulot ng COVID-19 na ito, Panginoon. Palain mo po ang mga frontliner na ito, ang mga doktor, Panginoon, kanilang mga staff, ang humusan datahan, Banal na Diyos, na patuloy na kumikilos. Pagpalain mo po sila, Banal na Diyos, yan po ng kanilang buong sambahayan, Panginoon. Pagkalooban mo po sila ng lakas ng katawan, malusog na pangangatawan, malinaw na kaisipan, Panginoon, at sa amin pong namumuno sa bansang ito ng bansang Pilipinas, Panginoon, Banal na Diyos, nawa ang kapayapaan at kapahanan, Panginoon, ng mamamayan ang laging manatili at pagpusigahan nila na maiayos, Panginoon. Pagpalain mo po ang aming Pangulo, ang mga namumuno, Panginoon, sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa ng bansang ito, Banal na Diyos. At sa huli, maraming Diyos na kataas-taasan, patuloy ko pong inilalapit sa iyo ang aming mga kapatid na ngayon ay aming kapiling dito sa online na ito, Panginoon, na nasa imbayong dagat ang aming mga kapatid doon, Panginoon. Pagpalain mo po sila. Ingatan mo po sila, Panginoon. Ilayo mo po sila sa lahat ng uri ng kapahamakan, mga panganib, Panginoon, mga suliranin sa buhay. Ikaw ang magkaloob ng sapat na pangangailangan ng bawat isa sa kanila, Panginoon, at ang kabalisahan ay mapawi sa kanilang mga puso, sa kanilang mga isipan. At sa pagkakataong ito, ang aming Diyos, Ikaw po, Banal na Diyos, ay nagsugo ng isang lalaki upang sa amin ay magsabong ng mabuting balita ng kaligtasan. Ang mensahe sa kanyang maibabahagi, Panginoon, ay naaayon sa iyong banal na kalooban na ang tanging pangalan mo lamang, Panginoon, ang maitataas sa hapon ito. Aming Diyos, maraming salamat po at muli, gabayan mo po ang aming pupunin ito, Panginoon, hanggang sa kami ay makarating sa pansamantalang pagtatapos. Ama, maraming salamat po sa iyong pag-ibig. Maraming salamat po sa iyong pagmamalasakit sa amin. Ama naming Diyos, nawa ang kapayapaan na iniwan mo sa amin ng patuloy na maghari sa aming mga puso at isipan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang ibig mo nawa ang mangyari at hindi ang aming mga nais lamang. Maraming salamat po at ang lahat ng ito ay akin po amang hinihingi sa iyo, idinadalangin, ipinagpapasalamat sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aking Panginoon at tagapagligtas. Amen. 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 Ngayon po ay dadako na po tayo sa babasahin tugunan, ang kayamanang pangkalangitan. Huwag kayong magtapon. Kahit ang sa inyong katawan, kung ano inyong daramtin, hindi baga mahigit ang buhay kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Di mga tipon kayo ng mga kayamanan sa langit na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi nanguhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat yung nasaan, naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Ang ilawan ang katawan ay ang mata, kung tapat nga ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng liwanag. Datapat, kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng kadiliman. Kaya't kung ang ilaw na sumayo ay kadiliman, gaano kaya kalaki ang kadiliman? Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon,
sapagkat kapopootan niya ang isa at iibig ang ikalawa. O kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mangagbalisa sa inyong pamumuhay kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin. Kahit ang sa inyong katawan, kung ano inyong daramtin, hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Masdan ninyo ang mga ibon sa langit, hindi sila nangaghahasik ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangad, at sila'y pinapakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi ba lalong higit ang halaga ninyo sa kanila? At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangagbabalisa? Wariin ninyo ang mga liryo sa parang kung paanong nagsisilaki, hindi nangagpapagal, ni nangagsusulid man. Gayon may sinasabi ko sa inyo na kahit si Salomon man sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang, na ngayon ay buhay, at sa kinabukas ay iginagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtan niya, o kayong mga kaunti ang pananampalataya? Kaya huwag kayong magbalisa na magsabi, ano ang aming kakanin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming daramtin. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Hanapin Hanapin muna muna ninyo ninyo ang kanyang kaniyang kaharian kaharian at ang kaniyang at ang katwiran. kanyang katwiran. At ang lahat Ang ng lahat mga ng bagay mga na bagay na ito ay ay pawang pawang daragdag sa inyo. idagdag sa inyo. Gloria Patri. Ngayon po ay ating pakinggan ang tanging awit na magmumula po sa ating kapatid na Ria Santos. Napag-isip mo na ba ang buhay mo? Bakit nailagay sa mundong ito? Kung saan ka nanggaling, kung saan ang patutunguhan, may dahilan ka
Maraming salamat po sa napakagandang awitin ng ating kapatid na si Sis Rhea Santos. At ngayon po ay dadako po tayo sa pagbasa ng teksto at ito'y gagampanan po sa atin ng Diakonesa Gemma Santos. Sa umagang ito ay minarapat ng Diyos ang talata na ating gagamitin sa umagang ito ng ating mahal na pastor ay matatagpuan sa Aklat ng Marcos, Kabanata 13, talata 33 ay nasusulat. Kayo'y mangag-ingat, mangagpuyat at magsipanalangin sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na kasulatan. Muli po ay pinapaalahanan ko ang lahat at bawat isa na pakimute lamang po ang ating mga gadgets para po sa maayos na pakikinig po natin sa magiging pahayag po ng ating mahal na pastor. At ang pastor po na pinagkaloob po ng ating Panginoon na siya magbibigay ng mensahe ng buhay ay magmumula po kay Pastor Manolo Bumanlag at sa kanya pong pagpapatuloy. Isang magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating mga kapatid na ngayon po ay nasa ibang bansa, na bagamat alam natin na hindi lang sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo ay naranasan natin ang pandemya na ngayon ay kinatatakutan at nangangambahan ng ating mga kapatid at ng buong tao dito po sa mundo na ating ginagalawan. Subalit, bago po ako magpatuloy, ako po ay nagpapaabot ng isang taus-pusong pasasalamat sa ating mga kapatid, mga kamanggagawa, sa aking pong pagkakabati ng ika-50 at 1 taong kaarawan sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon po mga magulang at mga kapatid, mga kamanggagawa, isang karangalan ng inyong abang lingkod na makapagpaabot ng isang mensahe, makapagpababa ng kalungkutan, makapagpaluwag sa lahat ng ating mga kapatid na nariyan sa ibayong dagat. Isang karangalan pa rin sa inyo mga pinakaibig na mga kapatid at mga kamanggagawa
ako po pala ay isa sa bumubuo ng Lupo ng Katandaan o Board of Elders ng ating iglesia na ating pinagsasama-samahan. At isang karangalan ko na ako po ay mapagbilang sa napili ng ating Pastor Joe Mariano bilang siya ang ministro ng unayang panglabas na sa pamamagitan po niya ay kanyang napaglalapit. Bagamat tayo ay mukhaan lang na nagkakaharap, ay isang napakaganda sa bawat isa sa atin at makapaghahatid ng mga magagandang mensahe sa bawat isa na sabi ko nga, yung kaluwagan at kalungkutan sa bawat isa sa kanila. Higit sa lahat sa kanilang paglayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Noong nakaraang linggo, ako po ay nag-live sa Europe at ngayon din po ay ako po ang pinili uli ng ating Pastor Joe Mariano upang mag-live, maghatid ng mabuting balita sa ating mga kapatid dyan sa Middle East. Tunay na ang mensahe na binasa ng ating tagapanguna ay tunay na sa lahat at bawat isa. Kung titingnan natin at pag-aaralan mga kapatid, ay dahil sa naranasan nating pandemya, ay kaya ako pinaksa ang paksa ngayon. At nakakaranas ang buong mundo ng iba't ibang hindi mapaliwanag na pagkatakot, pangamba sa bawat isa na baka hindi na matapos itong pandemyang ito. Maging bata man mga kapatid, maging matanda man, maging mayaman, o anuman ang katayuan dito sa sanglibutan. Ang lahat ay naapektuhan. Milyon-milyon na ang nagugutom at ang mga nawalan ng trabaho. Kung sakali at matapos na ang COVID na ito, ay tapos na rin ba ang lahat ng paghihirap ng tao? Ito isang katanungan sa bawat isa sa atin. Sa ating naranasan na pandemyang ito. Isang katanungan na kapag ito ba o sakaling ito ay matapos, meron pa bang haharapin ang lahat ng tao ng paghihirap? Ano ang sabi at pahayag ng lalaking si Matthew? Talata 24 at kabanatang 8, na ganito po ang kanyang pagkakapahayag. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Mga magulang at mga kapatid, mga kamanggagawa. Meron pa pala. At ito ay pasimula pa lamang pala. Pasimula pa lang itong ating nararanasan na paghihirap. Kaya nga ang tanong, kung pasimula pa lang ito, mayroon pa bang darating na kahirapan sa buong sangkatauhan? Meron pa bang darating ang tanong sa bawat isa sa meron bang patunay ang banal na kasulatan? Meron bang katibayan ang banal na kasulatan may kinalaman sa paksa na ating tinatalakay? Meron po mga magulang at mga kapatid. Dito pa rin sa talatang 24, kabanatang 21. Ganito po ang kanyang pagkakapahayag. Sapagkat kung magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at ni hindi na mangyayari kailanman.
Ano po ang sabi? Magkakaroon ng kapighatian na hindi pa nangyayari kailan. Sa bawat isa sa atin. Meron pa palang darating na mas higit doon sa COVID. Meron pa palang mas malala na darating sa buhay natin. Kaya nga, ang wika at pahayag ng banal na kasulatan, magkakaroon ng kapighatian ni hindi pa mangyayari. Ano ba itong kapighatian? Ayon pa rin sa paksa na ating binasa. Dito pa rin sa paksa ng lalaking si Mateo. Ang ibig sabihin ng kapighatian, pagdurusa, kalungkutan, pighati, at takot. Ito pala yung ibig sabihin ng kapighatian, mga magulang ko at mga kapatid. Ito yung binabanggit ng banal na kasulatan na mangyayari sa bawat isa sa atin na mga kapighatian. Kaya nga sa mga pagkakataon ito, sa bawat isa, ano ang ibig sabihin? Ang sabi nga ng lalaking sa apostol na si Mateo, sa sulat niya sa mga taga-Roma, bagamat tayo ay dumaranas ng kapighatian, dumaranas ng kagutom, dumaranas ng paghihirap, dumaranas ng kinatatakot nating COVID na ito. Ano ang sabi ng Apostol Pablo? Sa sulat niya sa Roma, ang kapitulo ay 8 at kabanatang 35 na ang wika at pahayag ay ganito. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? Sa aking binanggit sa sulat ng lalaking sa Apostol Pablo sa talatang 35. Sa ating nararanasan, katulad ngayon mga magulang at mga kapatid, sa mga pangamba, sa mga pananaw, sa mga pagpapaalala sa atin ng ating Panginoon, malapit na yung kanyang pagparito. Malapit na mga magulang at mga kapatid, kaya nga ang sabi niya, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahapisan, ang pag-uusig, o ang kagutom, o ang kuhubaran, o ang panganib, o ang tabak. Sino nga baga ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Tunay nga mga manggagawa, mga kapatid sa pananampalataya. Sa paksa na ngayon ay aking ibinahagi sa bawat isa sa inyo. Tunay na ang paksang ito ay napakahalaga. Naging panuntunan natin sa ating pamumuhay sa magulong sanglibutan ito. Maging gabay natin mga magulang ko at mga kapatid. Kaya nga ang sabi doon sa sulat at paksa na ating pinagbatayan sa mga pagkakataong ito. Bagamat tayo nakakaranas ng ganitong mga kapighatian, mga kagutom at mga iba't iba pa. Ang sabi ng ating Panginoon, kayo'y mag-ingat, magpuyat at magsipanalangin sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. Ito po yung isang napakalaking bagay para sa atin. Lalo na ang ating mga kapatid na ngayon ay malayo sa kanilang mahal sa Diyos. Ito yung isang napakalaking bagay para sa atin. Ito napakahalagang bagay
para sa lahat. Tulad mga magulang at mga kapatid, mga kamanggagawa at mga kapatid sa pananampalataya. Ito yung napakahalaga sa atin. Yung panalangin, yung tayo ay magpuyat. Tayo ay kumapit ng mahigpit sa ating Panginoon. Katulad ho ng aking isang kwento sa inyo, meron hong magkapatid na nagkaroon ho ng kanilang pagkakasala o ng kanilang naging sa kanilang mga magulang. Sila ho ay pinalo ang 2 bata. Yun hong isa ay pinalo ng pinalo. Talagang malakas. At yun namang pangalawa ay pinalo. Subalit nang papaluin na ho yung pangalawa, siya ho ay kumapit sa kanyang magulang. Habang kumakapit yung kanyang pinapalo ang kanyang anak, ay patuloy pa rin po yung pagkapit. Subalit, kung titingnan natin mga kamanggagawa, mga kapatid ko, dyan sa ibayong dagat, mas mabigat ang palo noong hindi kumakapit sa ating o sa kanyang magulang. Katulad ng isang lalaki o ng isang kapatid na hanggat siya'y pinapalo ay higpit pa rin yung kanyang pagkapit sa kanyang magulang para wag pong malakas at hindi siya bumibiting. Katulad din ng bawat isa. Kaya ko ho ipiniliwanag at binigay halimbawa ang isang magkapatid. Hanggat tayo po mga kaibigan o mga kapatid sa pananampalataya, mga kamanggagawa dyan sa ibayong dagat. Ang kapighatian, ang kagutom, ang iba't ibang bagay na sa atin at ating nararanasan. Patuloy lang po tayong kakapit sa ating Panginoon. Patuloy nating aakapin ang ating Panginoon sapagkat isa siya sa magiging sandigan, isa po siya sa magiging maglalakas ng ating loob, magbibigay ng luwag sa ating mga puso. Bagamat alam ko na napakahirap ang malayo sa ating pamilya. Bagamat alam nating lahat na napakahirap ang malayo sa mahal sa buhay. Lalo na ang isa po sa nagiging mahirap ay yung sa panahon natin sa ngayon na ating nararanasan ang pandemya, hindi lang dyan, hindi lang dito, kundi sa buong mundo. Hindi lang ang pandemyang ito, mga kamanggagawa, mga kapatid sa pananampalataya. Hindi lang ang pandemya ang ating nararanasan. Nararanasan din natin ang winikat ipinahayag ng ating apostol na si Pedro. Ano po ba yung pasang nararanasan natin? Ang sabi ho rito, sa sulat ng apostol na si Pedro, talata ay 3 at 7 hanggang 10. Narito po ang kanyang pagkakapahayag. Ano pa yung isang nararanasan natin? Bukod sa COVID na ating nararanasan. Ang sabi niya rito, sa talatang 3, 7 at 10, ang wika at pahayag ay ganito. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamagitan ng gayon ding salita ay iniingatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghukom at ng paglipol sa mga taong masasama. Dapat wag ninyong kalilimutan mga minamahal ang isang bagay na ito na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay katulad
ng isang araw. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kaniyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba. Kung hindi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na ang sinuman ay mapahamak, kung hindi lahat ay magsipagsisi. Kung titingnan ng bawat isa sa atin, mga kamanggagawa ko, mga kapatid sa pananampalataya dyan sa ibang bansa, meron pa palang isang napakabigat na darating. Meron pa palang isang panganib na nararanasan. Maaring dito sa Pilipinas o maaaring diyan. Dito sa Pilipinas, alam po ninyo, halos alas 8, alas 9 pa lang. Naroon na po yung matinding init. Naroon na po yung napakainit dito sa bansang Pilipinas. Kaya nga lahat ng mga bagay, lahat ng pananaw, lahat ng mga palatandaan, mga kamanggagawa, mga kapatid sa pananampalataya, nararanasan na po natin. Nararanasan na natin ang iba't ibang mga bagay na palatandaan at pagparito ng ating Panginoon. Subalit, ang sabi niya doon sa talatang 10 sa 2 Pedro, hindi niya ibig na ang kanyang mga anak mapahamak. Hindi ibig ng ating Panginoon na tayo ay mapahamak o mapabilang, lalo na po sa tinatawag na coronavirus o COVID-19 na ngayon ay pinangangambahan, pinatatakutan ng lahat ng mga tao. Kaya nga sa lahat at bawat isa sa atin, ang sabi nga ng ating Panginoon, sulat ng lalaking si. Saliksikin ninyo ang banal na kasulatan. Ito yung isang bagay na napakahalaga sa bawat isa sa atin. Ang banal na kasulatan, ang ating sandigan. Ang banal na kasulatan, ang isa sa magpapalakas sa atin. Ang banal na kasulatan, ito yung daan. Ito yung daang patungo sa pangako ng Diyos sa bawat isa. Ito lahat mga magulang, mga kapatid sa pananampalataya, mga kamanggagawa ko dyan sa ibayong langit. Kaya nga, ang huling talata na aking iwan sa bawat isa. Katulad ng aking babanggitin sa talatang. Ang sabi doon sa talatang 24 at 44, sulat ng lalaking si Matthew. Ang sabi ko doon ay magsipaghanda. Ang Panginoon ay pinaghahanda tayo. Dumating man ang isang palatandaan at isang pananaw sa bawat isa. Dumating man yung panganib na hindi pa nangyayari kailan. Manalangin, tayo magpuyat, at paghandaan natin. Hindi lang ang mga kapanibang ito, hindi ang paghandaan natin ang pagparito ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, mga kamanggagawa dyan sa ibayong dagat, ayaw kasi ng Panginoon na tayo lumapa. Gusto ng ating Panginoon sa muli niyang pagparito ay madatnan niya tayong nagpupuyat. Sa paglilingkod na kahit anong pagsubok o sakunang dumating sa atin, ay meron tayong tapat at patuloy na paglilingkod sa Kanya. Patuloy din tayo sa panalangin upang patuloy nating maipadama sa Panginoon ang ating pasasalamat. Naramdam natin ang mga tandang ipinagpapauna
na ng ating Panginoon ang mga tanda na malapit na ang kanyang pagparito. Kaya nga, mga kamanggagawa ko, mga kapatid sa pananampalataya, muli ay aking uulitin. Magsipaghanda ang bawat isa. Nakatulad ng ating paksa sa talatang 33, kayo'y mag-ingat, magpuyat at magsipanalangin. Ito yung isang bagay katulad po na kayo ay malayo sa inyong mga mahal sa buhay. Malayo sa amin bilang inyong mga kapatid sa pananampalataya. Ito yung isang bagay na magiging sandigan natin na tayo'y kumapit, na tayo'y mag-ingat, magpuyat sa lahat ng oras at sa lahat ng araw ng ating pamumuhay, lalo na sa ating mga kapatid na ngayon ay nangangailangan hindi lang ng kalinga ng kanilang mga mahal sa buhay, o hindi ng kalinga ng paghahatid ng mensahe ng buhay, lalo na sa ganitong mga pagkakataon. Na ito isang napakahalaga na maging sandigan ng ating mga kapatid sa ibayong dagat. Kaya nga po ako bilang isa sa maliit na lingkod nyo, ay hindi ako nagdalawang salita upang hindi ako makapaghatid ng mensahe ng buhay na sa pamagitan nito ang kalungkutan, ang kapighatian ng ating mga kapatid ay magkaroon ng kaluwagan, magkaroon ng kasiyahan, at higit sa lahat, magamit ng ating mga kapatid ang mensahe na ngayon ay aking naibigay at naipahayag. Muli po, sa lahat ng ating mga kapatid dyan sa ibayong dagat, mga kapatid sa pananampalataya, mga kamanggagawa, magandang hapon o hapon man dyan, magandang gabi man, o magandang araw. Salamat sa pagkakataong binigay nyo para sa akin. Muli, isang magandang hapon sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagkikita-kita. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Pastor Manolo Bumunlag, sa iyong napakagandang mensahe ng buhay na pinagkaloob sa lahat at bawat isa. Sabi nga po ay hindi po tayo pinabayaan ng Diyos kailanman. Hindi niya tayo pababayaan. Walang makapaghihiwalay sa atin sa Kanya. Maliban na lamang kung tayo po ang pipili na talikuran siya. Kapit lamang po tayo sa Kanya at patuloy po tayong manalig at magtiwala sa ating Panginoon at wag lamang po tayong bibitaw. Maraming salamat po, Pastor Manolo Bumunlag. Sa ating pong pagpapatuloy ay dadako po tayo sa love gift offering. Siya ay bibigyan mo at ang iyong puso'y huwag magdamdam. Pagka binibigyan mo siya, sapagkat dahil sa bagay na ito'y pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng hipuin ng iyong kamay. Mula po sa Deuteronomio 15:10. Sa mga nais pong magbahagi po ng kanilang kakayanan ay maaari po tayo magpadala sa account po ng ating kapatid na Liwayway de la Cruz at ito po nakikita po natin ngayon sa screen. Sa mga nais pong magpadala ng kanilang mga handog. Yan po. Utos ng Panginoon sa liganan.
Ngayon po ay ating pong pakinggan ang taang awit ni Sister Narcisa. Kapag puno ng katanungan, natatakot na babalisa. Jesus, ikaw ang kasagutan. Pag-asa ko'y sa'yo nagmumula. Kapag nagugulumihanan, nababalot ng panghihina, sa iyo magtitiwala. Habang buhay maniniwalang ikaw ay Diyos sa lahat ng sandali, sa bawat pangyayari, hindi nagkakamali. Ikaw ay Diyos na buhay na muli, at sa puso ko'y laging mananatili. Ikaw ay Diyos. Problema ay pinapayagan, nakilang iyong dahilan. Malinaw ang kapahayagan, ikaw ay Diyos tapat kailan paman. At sa bawat kaganapan, hindi na mag-aalinlangan. Sa iyo'y may katiyakan. Habang buhay pa nanaligang, ikaw ay Diyos sa lahat ng sandali, sa bawat pangyayari, hindi nagkakamali. Ikaw ay Diyos na buhay na muli, at sa puso ko'y laging mananatili. Ikaw ay Diyos, buong buhay ko'y ibibigay sa'yo. Imposible ay kayang-kaya mo. Ikaw ay Diyos sa lahat ng sandali, sa bawat pangyayari, hindi nagkakamali. Ikaw ay Diyos na buhay na muli, at sa puso ko'y laging mananatili. Ikaw ay Diyos. Ngayon po ay dadako tayo sa pangwakas na panalangin at sa pagpapalang apostol na rin po ng ating Reverend Manolo Bumanlag. Kahit lahat ay tumulig. Mapagpalang Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Sa mga pagkakataong ito, pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan. Sapagkat may sampa, Panginoon, ang bawat isa na iyong mga anak. Pagamat kami, Panginoon, ay mukhaan lamang na ngayon ay magkakaharap. Binigyan mo pa rin kami, Panginoon, ng pagkakataon na ang bawat isa sa amin ay makarinig ng mensahe ng buhay. Mensahe ng buhay, dakilang Diyos na pinapagkain ng aming mga kaluluwa,
at ng aming mga kapatid na ngayon dakilang Diyos ay nasa ibayong dagat. Panginoon, sa mga pagkakataong ito ay aming inilalapit sa iyo na pagamat ang mensaheng ito dakilang Diyos ay magsilbing kalakasan ng kanilang pananampalataya, magsilbing kalakasan dakilang Diyos magamit ng bawat isa sa kanila dakilang Diyos ng aming mga kapatid na ngayon ay nasa bayan natin. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa kanila at sa pang-araw-araw ng kanilang mga pamumuhay, anuman dakilang Diyos ang mga kanilang mga ginagawa sa kanilang mga paghahanap buhay. Ikaw nawa, Panginoon, ang sa kanila ay mag-ingat. Ikaw nawa, Panginoon, ang maglayo ng iba't ibang uri ng kapahamakan at karamdaman. Maramdaman dakilang Diyos na ngayon ay pinangangambahan ng bawat isa ang tinatawag na coronavirus. Na huwag mapabilang ang aming mga kapatid na ito. Na huwag silang mapabilang dakilang Diyos. Sa milyon-milyon nagkakaroon ng karamdaman. Sa milyon-milyong namamatay, Panginoon. Ilayo mo sila, Panginoon, sa mga sakunang ito. Dinadalangin at inutulong namin, Panginoon, na ang lahat ng aming mga kapatid, hindi lang sa Middle East, hindi sa buong bansa ng mga Pilipino na ngayon, Panginoon, ay malayo sa kanilang mga sakit. Maasa kami, Panginoon, na ang aming mga samot panalangin ito ay nakarating na sa iyong pinaroroon. Ibabalik mo naman sa bawat isa sa amin ang mula hanggang pagpapala, lalo na, Panginoon, sa aming mga kapatid na nasa bayan natin. Ng lahat ng mga bagay na ito ay aming hiling at pinagpapasalamat namin sa pangalang banal at aming tagapagligtas na si Jesus mula ngayon. Amen. Dr. Loya. Tanggapin ng bawat isa sa ating mga kapatid na nasa ibayong dagat ang walang hanggang pag-iingat at pagsubaybay at ang pakikipisan ng Diwang Banal ang sinawang mamalagi sa bawat isa sa inyo, hindi lamang ngayon o hindi magpakailanman. Sinawa. Amen. 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 Po sa inyong lahat.